May ibinahagi sina Jeremy Miner at Lynn Miner noong 2008. Ang layunin ay kailangan maging simple. Simple o S for specific, I for immediate, M for measurable, P for practical, L for logical, E for evaluable. Specific, nakasaad ang bagay na nais makamit o mangyari sa panukalang proyekto. Immediate, nakasaad ang tiyak na petsa kung kailan ito matatapos. Measurable, may basehan o patunay na maisa sa katuparan ang nasabing proyekto. P for practical, nagsasaad ng solusyon sa binanggit na suliranin. Logical, nagsasaad ng paraan kung paano makakamit ang proyekto at panghuli, evaluable. Dito masusukat kung paano makatutulong ang proyekto. Next, plano na dapat gawin. Matapos maitala ang mga layunin ay maaari nang buuin ang talaan ng mga gawain o tinatawag na plan of action na naglalaman ng mga hakbang sa isasagawa upang malutas ang suliranin. Mahalagang maiplano itong mabuti ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng pagsasagawa nito kasama ang mga taong kakailanganin sa pagsasakatuparan ng mga gawain. Ito rin ay dapat na maging makatotohanan o realistic. Kailangang ikonsidera rin ang budget sa pagsasagawa nito. Next, ang budget. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng anumang panukalang proyekto ay ang wasto at tapat na paglalatag ng kakailanganing budget para dito. Ang budget ay ang talaan ng mga gastusin na kakailanganin sa pagsasakatuparan ng layunin. Mahalagang ito ay mapag-aralang mabuti upang makatipid sa mga gugugulin. Maaring magsagawa ng bidding sa mga kontraktor na kadalasan ay may mga panukalang budget na para sa gagawing proyekto. Maaring magkaroon ng 3 o higit pang bidders na pagpipilian. Ibigay o ipagkatiwala ang proyekto sa kontraktor na magbibigay ng pinakamababang halaga ng budget. Sa mga karagdagang kagamitan o materyales, mas makabubuti kung maghahanap muna ng murang bilihan para makatipid din sa mga gastusin. Huwag din kaligtaang isama sa talaan ng budget ang iba pang gagastusin tulad ng sweldo ng mga manggagawa, allowance para sa mga magbabantay sa pagsasagawa nito at iba pa. Proceed tayo sa balangkas ng panukalang proyekto. Mayroon tayong 8. Una, pamagat ng panukalang proyekto. Pangalawa, nagpadala, petsa, pagpapahayag ng suliranin. 5, layunin. 6, plano na dapat gawin. 7, budget. 8, paano mapakikinabangan ng pamayanan o samahan ng panukalang proyekto. Unahin natin ang pamagat ng panukalang proyekto. Kadalasan, ito mismo ay hinango sa inilahad na pangangailangan bilang tugon sa isang suliranin. Pangalawa, nagpadala. Naglalaman ito ng tirahan ng sumulat ng panukalang proyekto. Pangatlo, ang petsa. Dito nakasaad ang araw kung kailan ipinasa ang panukalang papel. Isinasama rin sa bahaging ito ang tinatayang panahon kung gaano katagal gagawin ang proyekto. Pang-4, pagpapahayag ng suliranin. Dito naman nakasaad ang suliranin at kung bakit dapat maisagawa o maibigay ang pangangailangan. 5, layunin. Ito ay naglalaman ng mga dahilan o kahalagahan kung bakit dapat isagawa ang panukala. 6, plano na dapat gawin. Dito makikita ang talaan ng pagkakasunod-sunod ng mga gawaing isasagawa para sa pagsasakatuparan ng proyekto, gayon din ang petsa at bilang ng araw na gagawin ang bawat isa. 7, budget. Ito ay tinatawag ding ang kalkulasyon ng mga guguguling gagamitin sa pagpapagawa ng proyekto. At 8, ang panghuli,
paano mapakikinabangan ng pamayanan o samahan ng panukalang proyekto. Kadalasan, ito rin ang nagsisilbing konklusyon ng panukala kung saan nakasaad dito ang mga taong makikinabang ng proyekto at benepisyong makukuha nila mula rito. At doon nagtatapos ang aking pagtatalakay o pagbabahagi ng ikaapat na aralin, ang pagsulat ng panukalang proyekto.